Isang batang estudyante sa high school ang nagising na nakatali sa upuan sa harap ng isang lalaking nakapiring sa loob ng kwartong puno ng mga talisman. Ang lalaki ay si Satoru Gojo na nagtatanong kay Yuji Itadori kung sino na siya ngayon. Naalala ni Yuji Itadori ang isang tao na ang pangalan ay Megumi Fushiguro at nag-alala rin para sa kanyang senpai. Pero pinaalala ni Satoru Gojo na wala na siyang oras para mag-alala dahil nakaschedule na ang secret execution niya. Noong nakaraang araw, tumawag si Yuji Itadori sa Seijiwa Hospital para kumustahin ang lolo niya. Pero sinabi ng matanda na magpunta na lang siya sa club niya. Kinagabihan, pumunta si Megumi Fushiguro mula Juju Sotek sa Suji sa Wahay para maghanap ng isang first object. Hindi niya nakita kaya tinawagan niya si Satoru Gojo pero sinabihan siyang hindi pa siya pwedeng umuwi hanggat hindi nahanap ang object. Sa occult club kasama ni Takeshi Iguchi at si Sasaki, binyantaan sila ng student council president na ipapasara ang club dahil sa pagiging inactive. Para patunayan na may silbi sila, sinabi nila ang theory na may supernatural na nangyayari sa rugby field. Pero binasag ng president ang argumento nila at sinabing galis lang yun galing sa garapata. Dagdag pa, nakarehistro si Yuji Itadori sa track and field team, hindi sa occult club. Dumating ang coach at pinapapunta si Yuji Itadori para tulungan ang team manalo sa nationals. Nagkasundo silang magpaligsahan sa field, samantala, nag-disguise si Megumi Fushiguro para maghanap sa paligid ng cursed object at nakita niyang na-break ni Yuji Itadori ang shot record na parang naglalaro lang. Tuwang-tuwa ang occult club pero sabi ni Sasaki at Takeshi Iguchi, pwede siyang umalis kung gusto niya. Pinili ni Yuji Itadori na manatili dahil sa personal na dahilan. Napansin ni Megumi Fushiguro ang lakas niya at inihalin tulad siya kay Maki Zenon mula Juju Sotek. Habang dumadaan si Yuji Itadori, naamoy ni Megumi Fushiguro ang cursed energy na posibleng konektado sa object pero umalis agad si Yuji Itadori papuntang ospital. Sa ospital, medyo suplado ang lolo niya at ayaw masayang ang oras ni Yuji Itadori sa pagdalaw. Sinubukan niyang pag-usapan ng magulang ni Yuji Itadori pero tumanggi ang apo. Nag-argue sila pero sa huli sinabi ng lolo na gamitin niya ang talento para tumulong sa iba para mamamatay siya na may mga taong nagmamahal sa kanya. Pagkatapos doon, pumanaw ang lolo ng payapa, pagkatapos magluksa at mag-ayos ng gamit, pumunta si Yuji Itadori sa lobby para mag-fill out ng papeles. Dumating si Megumi Fushiguro at nagpakilala, hinihingi ang cursed object na nakuha ng occult club. Ipinaliwanag niya na ang curses ay nabubuo mula sa naipong negative energy ng tao at delikado ang object dahil humihina na ang talisman nito. Ibinigay ni Yuji Itadori ang kahon pero wala na pala sa loob ang laman. Nasa kamay na ni Sasaki at Takeshi Iguchi na plano itong buksan ngayong gabi. Nabigla si Megumi Fushiguro at sinabing delikadong-delikado at mamamatay ang mga kaibigan niya. Sa school palihim na pumasok sina Setsuko Sasaki at Takeshi Iguchi para alisin ang seal. Pagbukas, nakakita sila ng isang daliri sa loob, biglang namatay ang apoy at nagsilabasan ng mga curse. Dumating sina Yuji Itadori at Megumi Fushiguro sa school pero pinatigil ni Megumi Fushiguro si Yuji Itadori. Ayaw pumayag ni Yuji Itadori at gustong tumulong. Sa loob, nagtago si Setsuko Sasaki mula sa mga halimaw. Lumapit si Takeshi Iguchi pero may maliit na curse sa ulo niya. Dumating ang mas malaking curse at umatake kay Sasaki. Pumasok si Megumi Fushiguro at lumaban gamit ang kanyang divine dogs para kainin ang kalaban. Sa labas, nag-isip si Yuji Itadori kung bakit siya natatakot. Naalala niya ang pagkamatay ng lolo at napagtanto niyang iba ang ganitong klaseng kamatayan. Nagsimulang dumami ang mga curse habang niligtas ni Megumi Fushiguro ang mga estudyante. Nakita niyang may malaking curse na susubukang limunin ang mga estudyante kasama ang object. Tumalon si Yuji Itadori mula sa bintana ng 4th floor at nailigtas ang mga kaibigan niya. Gamit ang bilis at lakas niya, tinulungan niya ang Divine Dogs ni Megumi Fushiguro na tapusin ang kalaban. Ipinaliwanag ni Megumi Fushiguro na ang mga aso ay Shikigami at nakikita lang ni Yuji Itadori dahil sa nangyari ngayong gabi. Inamin ni Yuji Itadori na natakot siya pero kumilos pa rin para bigyan ng tamang pagkakataon ang mga kaibigan niya na mabuhay. Habang kukunin na ni Megumi Fushiguro ang cursed object na daliri ni Ryaman Sukuna, biglang bumagsak ang isang curse mula sa itaas. Tinulak niya si Yuji Itadori para mailigtas pero siya mismo ang nahuli at binugbog. Nawala ng bisa ang Divine Dogs, bago siya tapusin ng cursed, sumugod si Yuji Itadori para lumaban. Kahit malakas siya, wala siyang laban sa cursed, halos malaglag niya ang daliri sa bibig ng curse. Pero nasalo niya gamit ang bibig at kinain ito para magkaroon ng cursed energy. Nagulat si Megumi Fushiguro pero tuloy na kinain ni Yuji Itadori ang daliri at naging vessel ni Ryaman Sukuna. Madaling tinalo ni Yuji Itadori ang curse pero natakot si Megumi Fushiguro dahil ito ang worst case scenario. Buhay na ulit si Sukuna at gusto niyang lipulin ang isang katauhan. Tuwang-tuwa si Sukuna na pumatay pero nagulat nang napigilan siya ni Yuji Itadori at muling nakuha ang kontrol sa katawan. Habang naghahanda si Megumi Fushiguro na magsama ng Shikigami, sinabi niya na ay exercise niya si Yuji Itadori na parang isang curse. Tinaas ni Yuji Itadori ang kamay para ay pakitang wala siyang masamang balak at kontrolado pa rin niya ang katawan niya. Sinabi niyang kailangan nilang dalawa pumunta sa ospital pero hindi sigurado si Megumi Fushiguro kung niloloko lang siya ng curse. Bago siya makapagdesisyon, dumating ang sensei niya na si Satoru Gojo.
Nagulat si Megumi Fushiguro sa pagdating ni Satoru Gojo kaya ipinaliwanag nito na nagwawala ang mga elders tungkol sa first object. Dumaan siya para bumili ng souvenirs bago tingnan kung kamusta na si Megumi Fushiguro. Sinabi ni Yuji Itadori na kinain niya ang daliri na hindi agad pinaniwalaan ni Satoru Gojo. Sinuri niya si Yuji Itadori at napagtanto na pinagsama na nito ang katawan niya kay Sukuna. Para subukan ang kontrol ni Yuji Itadori, hiniling ni Satoru Gojo na magpalit sila ni Sukuna ng 10 segundo. Habang naglalaban sila, si Megumi Fushiguro ang hahawak ng Kikufuko, isang special na pagkain mula sa Sendai. Nagulat si Megumi Fushiguro sa pagiging chill ng sensei niya habang pumayag si Yuji Itadori na lumabas si Sukuna. Kahit na unang umatake si Sukuna, naiwasan ni Satoru Gojo lahat ng atake gamit ang napakabilis na galaw. Dahil nanunood ang estudyante niya, nagpakitang gilas si Satoru Gojo at binanatan si Sukuna ng kakaibang combo. Sinabi ni Sukuna na nakakainis sa mga Jujutsu sorcerer sa lahat ng panahon at tinangkang tapusin ang laban. Pero madaling hinarang ni Satoru Gojo ang mga bato at nagbilang hanggang bumalik ang kontrol kay Yuji Itadori. Nakabalik agad si Yuji Itadori sa katawan niya kaya pinatulog muna siya ni Satoru Gojo. Sinabi ni Satoru Gojo kay Megumi Fushiguro na kapag nagising si Yuji Itadori bilang sarili niya, may potensyal siyang maging vessel. Alam ni Megumi Fushiguro na dapat i-execute si Yuji Itadori ayon sa batas ng Jujutsu pero nakiusap siya sa guro na huwag payagan yun. Nangako si Satoru Gojo at ipinaliwanag kay Yuji Itadori ang sitwasyon pagkalipas ng ilang oras. Sa silid na puno ng sails habang nakatali si Yuji Itadori, ipinaliwanag ni Satoru Gojo na nagdesisyon ng mga elders na patayin siya pero naipaglaban niya ito at nasuspende ang sentensya. Dahil may potensyal si Yuji Itadori bilang vessel ni Sukuna, pwede siyang gamitin para kainin lahat ng 20 daliri. Kapag natapos yun, magiging malaking tulong siya sa Jujutsu. Pagkatapos, binisita ni Yuji Itadori sina Sasaki at Takeshi Iguchi sa ospital. Sinisisi ni Setsuko Sasaki ang sarili niya habang nakaupo sa tabi ng kama ni Takeshi Iguchi. Kahit stable na raw ang lagay nito, hindi pa siya nagigising. Ipinaliwanag ni Yuji Itadori ang totoo at ano ang sisi. Umalis siya na may pangakong may sorcerer na magpapagaling kay Takeshi Iguchi. Nagkita sila ni Satoru Gojo sa labas ng ospital para pag-usapan ang desisyon niya. Tinanong niya kung marami bang namamatay dahil sa curses. Sinabi ni Satoru Gojo na maswerte pa ang taong mamatay sa normal na paraan pagkatapos makaharap ng curse. Nagpunta sila sa morgue kung saan kinuha ni Yuji Itadori ang abo ng lolo niya at nilunok ang pangalawang daliri. Ano abangan ni Satoru Gojo ang reaksyon habang nahihirapan si Yuji Itadori sa kadiri na lasa, pero napatunayang kaya niyang kontrolin si Sukuna, isang kakayahan na wala pang nakagawa sa loob ng 1,000 taon. Ayaw ni Yuji Itadori na ma-execute pero nagdesisyon siyang lalaban siya sa curses at kukunin lahat ng daliri ni Ryaman Sukuna. Matapos ang desisyon niya, inutusan siya ni Satoru Gojo na mag-empake. Tinanong ni Yuji Itadori kung saan sila pupunta at pumasok si Megumi Fushiguro na galing sa gamutan para sagutin yun. Pagkatapos magpaalam sa lolo niya, sumama si Yuji Itadori kay Satoru Gojo papuntang bundok ng Tokyo kung saan naroon ang Tokyo Metropolitan Jujutsu Technical School. Isa ito sa 2 Jujutsu school sa bansa at nakadisguise bilang isang religious private school. Pero sa totoo'y base ng lahat ng Jujutsu sorcerers. Bago siya tanggapin, kailangan niyang makipag-interview sa principal na si Masamichi Yaga. Si Yaga ang may final say at pwedeng ipautos ang execution niya. Habang naghihintay, lumabas si Sukuna sa balat ni Yuji Itadori at nagbanta na uunahin niyang patayin si Satoru Gojo pero sinabing honor yun para sa kanya. Ipinaliwanag ni Satoru Gojo ang pinagmulan ni Sukuna at confident na mas malakas siya. Pagpasok sa opisina, nakita nila si Yaga na gumagawa ng cute na mga puppet. Nagpakilala si Yuji Itadori at tinanong kung bakit gusto niyang mag-enroll. Sinabi niyang gusto niyang tumulong sa iba bilang huling habilin ng isang tao. Hindi kontento si Yaga at sinabing bagsak siya dahil para lang yun sa kagustuhan ng iba. Pinaatake siya ng cursed corpse na puppet hanggang makakuha ng mas matinong sagot. Ipinaliwanag ni Yaga na delikado at mahirap ang trabaho kaya kailangan ng malakas na motibasyon at konting pagkabaliw. Tinanong ulit ni Yaga kung ano ang gagawin niya sa Jujutsu Tech. Naisip ni Yuji Itadori na siya lang ang makakapigil kay Sukuna kaya hinawakan niya ang puppet gamit ang brute strength at sinabi niyang pipigilan niya si Sukuna para mabuhay ng walang pagsisisi. Na-impress si Yaga at tinanggap siya sa kainutusan si Gojo na ipasyal siya. Dinala siya ni Gojo sa dorm at tinanong kung handa na siyang lumaban. Dahil vessel siya, magagamit siya para mahanap ang ibang mga daliri. Paglabas nila, nakita nila si Megumi Fushiguro sa katabing kwarto na medyo nabad trip na doon titira si Yuji Itadori. Sinabi ni Gojo na pupunta silang Morioka Station kinabukasan para sunduin ang pangatlong first-year student na si Nobara Kogisaki. Isang dalagang handa ng iwan ng probinsya niya, ang pangatlong first-year na papasok sa Jujutsu Tech ay dumating sa Tokyo. Tinutupad ang pangarap niya kasama ang kaibigang si Saori. Sa labas ng train station sa Harajuku, naghihintay sina Yuji Itadori at Megumi Fushiguro para salubungin siya. Nagtataka si Yuji Itadori kung bakit sobrang liit lang ng klase nila at iniisip kung bakit akala niya ay siya ang pangatlong first year na dumating. Ipinaliwanag ni Megumi Fushiguro na matagal nang tinanggap ang bagong estudyante at bihira lang talaga ang Jujutsu students. Dumating si Gojo at pinuri si Yuji Itadori sa bago nitong uniform.
Sabay reveal na custom-made at may hood pa, sa request ng bagong babae, magkikita sila sa Harajuku. Napansin niya ang isang lalaki na naghahanap ng model at galit niyang sinabihan na siya ang eye interview. Tinawag siya ni Gojo at nawiwihan siya sa blindfold nito. Pagkatapos ilagay ang gamit sa coin locker, nagpakilala siya bilang Nobara Kagisaki at sinabi na swerte ang mga lalaki na siya ang babae sa grupo. Nagpakilala sina Yuji Itadori at Megumi Fushiguro pero wala siyang paki sa dalawa. Sinabi ni Gojo na maglilibot sila sa Tokyo dahil kumpleto na sila. Akala ni Yuji Itadori at Nobara Kagisaki ay bonggang tour sa Roppongi pero dinala sila ni Gojo sa isang abandonadong building malapit sa sementeryo na sinapian ng sumpa. Ipinaliwanag ni Megumi Fushiguro kung paano nabubuo ang sumpa sa mga sementeryo. Pero siningaitan siya ni Nobara Kagisaki at tinanong kung paano hindi niya alam yun bilang jujutsu student. Nalaman din niya na nilunok ni Yuji Itadori ang daliri ni Sukuna at nandir siya. Sinabi ni Gojo na field test ito para kina Nobara Kagisaki at Yuji Itadori. Binigyan niya si Yuji Itadori ng cursed tool na kutsilyo na tinawag na Slaughter Demon na may cursed energy. Pinagbawalan din siyang gumamit ng kapangyarihan ni Sukuna. Kailangan nilang alisin lahat ng sumpa sa loob. Pinasok nila ang gusali at gusto sanang sumama ni Megumi Fushiguro pero pinigilan siya ni Gojo dahil test lang ito para kay Nobara Kagisaki. Nagsimula silang maghanap pero inutusan ni Nobara Kagisaki si Yuji Itadori na sa baba maghanap habang siya sa taas. Tumanggi si Yuji Itadori pero hindi siya pinakinggan. Tinadyakan pa siya nito bago umalis, naiwan si Yuji Itadori na litong-lito pero bigla siyang inatake mula sa taas ng isang sumpa. Mabilis siyang nakagalaw at tinaga ito gamit ang cursed tool. Sa tingin ni Satoru Gojo, sapat na ang kabaliwan ni Yuji Itadori para maging sorcerer. Walang takot lumaban si Yuji Itadori kahit dati siyang normal na estudyante. Kailangan talaga ng kaunting kabaliwan para kayanin ang nakakadiring mga sumpa. Ang field test na ito ay para makita kung gaano kabaliw si Nobara Kagisaki. Sa loob, nakaharap ni Nobara Kagisaki ang isang cursed corpse na parang manika na sinapian. Ginamit niya ang kanyang martilyo at mga paku para batakin ang mukha ng manika at lumabas ang totoong anyo ng sumpa. May experience si Nobara Kagisaki pero mas malakas ang sumpa sa lungsod kaysa probinsya dahil lumalakas ito kasabay ng dami ng tao at emosyon. Nakipagsabayan ng cursed corpse pero natapos din ang masira ang ulo nito dahil sa cursed energy sa mga paku niya. Pagkatapos, may nakita siyang batang nagtatago, ayaw lumabas ng bata hanggang napansin ni Nobara Kagisaki na may sumpa malapit. Ginawang hostage ng sumpa ang bata, pinapakita ang talino nito. Alam ni Nobara Kagisaki na mas dapat niyang unahin ang buhay niya para matalo ang sumpa pero sumuko siya para protektahan ang bata. Wala na sanang pag-asa ng bantaan ng sumpa ang buhay ng bata kahit sumuko na siya. Kaya naalala niya ang kaibigang si Saori, biglang sumabog ang pader sa likod at pumasok si Yuji Itadori. Tinaga ang braso ng sumpa at nailigtas ang bata, habang ligtas na ang bata, tumakas ang sumpa. Pero bago pa ito makalayo, ginamit ni Nobara Kagisaki ang straw doll technique niya sa naputol na braso. Sa resonance ability niya, tinapos niya ang sumpa sa pamamagitan ng pagpako sa braso at straw doll. Noon, si Saori ay inalis sa kanilang baryo dahil galing siya sa Tokyo. Para makabawi sa mga tao sa baryo, pumasok si Nobara Kagisaki sa Jujutsu Tech para makarating sa Tokyo. Nagtaka si Yuji Itadori sa rason niya pero tinanggap niya ito para kay Nobara Kagisaki. Kung nanatili siya sa baryo, para na rin siyang patay. Mas masaya siyang nasa Tokyo ngayon at umaasang makikita ulit si Saori. Pagkatapos siyang tanungin ng sobra tungkol sa lakas niya, nagpasalamat si Nobara Kagisaki kahit sandali lang, naiuwi ang bata at inalok sila ni Satoru Gojo na kumain sa labas bilang reward. Naalala ni Nobara Kagisaki na naiwan ang gamit sa coin locker sa Harajuku at inutusan si Yuji Itadori na kunin ito. Tumanggi si Yuji Itadori pero nagpilit si Nobara Kagisaki. Sinabing nanalo sila dahil sa first technique niya. Sagot ni Yuji Itadori na dahil sa lakas niya, pero sabi ni Nobara Kagisaki, galing lang yun sa paglamon niya ng daliri ni Sukuna. Humingi si Yuji Itadori ng suporta kay Megumi Fushiguro pero tahimik lang ito, busy sa phone. Sabi ni Satoru Gojo, nagtatampo ito dahil hindi siya nakasali sa test. Makalipas ang isang buwan, tinawag ang tatlong jujutsu student para mag-exercise ng cursed womb pero may isa sa kanila na namatay sa pangyayaring yun. Si Kiyotaka Aichi ang manager ng Tokyo Jujutsu School. Dinala sina Yuji Itadori, Megumi Fushiguro at Nobara Kagisaki sa isang kulungan kung saan may nakita raw na cursed womb. May 5 pang preso sa loob ng detention center kasama ng posibleng mag-spawn ng special grade na sumpa. Nalito si Yuji Itadori at nagtanong tungkol sa special grade kaya inexplain ni Aichi ng maayos at nag-warning na kapag nakasalubong nila to, dalawang choice lang. Tumakbo o mamatay, mission nila ay confirm kung may survivors at iligtas. Lumapit ang nanay ng isang preso at umiiyak na pakisave ang anak niya kaya na-hype si Yuji Itadori. Sinabi niya sa classmates niya na kailangan nilang iligtas lahat at pumayag naman sila. Nagsimula si Aichi ng curtain para sila makita sa labas.
Pinasama ni Megumi Fushiguro ang White Divine Dog para maging warning system pag may curse na lalapit. Pagpasok nila, nagulat si Megumi Fushiguro kasi nasa loob na pala sila ng isang domain ng sumpa. Nagpapanik na parang carton sina Yuji Itadori at Nobara Kagisaki pero chill lang si Megumi Fushiguro dahil may aso siya. Naghanap sila ng tao pero ang nahanap nila mga katawan na wasak. Nakita ni Yuji Itadori si Tadashi, anak ng nanay. Gusto niya sanang ilabas yung katawan pero ayaw pumayag si Megumi Fushiguro. Pinaliwanag ni Megumi Fushiguro na preso si Tadashi dahil nakabangga siya ng bata habang naka-second offense sa pagmamaneho. Sinabi rin niya na hindi lahat ng mahal iligtas ay deserve ang iligtas kasi baka makapanakit ulit. Kontra si Yuji Itadori at tinanong kung bakit niligtas siya ni Megumi Fushiguro dati. Naiirita na si Nobara Kagisaki at sumigaw sa kanila pero bigla siyang hinayla pababa ng sahig ng sumpa. Nagulat si Megumi Fushiguro kasi hindi na-detect ng White Divine Dog at na-realize niyang patay na pala ito. Sinabi niya na kailangan nilang tumakbo pero dumating bigla ang special grade curse. Pareho silang natulala pero unang umatake si Yuji Itadori gamit ang kutsilyo at naputol ang kamay niya tapos nabasag pa yung Slaughter Demon. Samantala, si Nobara Kagisaki naman ay napunta sa weird area na puro malaking mass curses. Gumamit si Megumi Fushiguro ng no para makatakas at mahanap siya. Bago siya tumakbo, humingi pa si Yuji Itadori ng tulong kay Sukuna pero deadma ito. Nilabanan sila ng special grade at kahit nakaiwas sila sa energy blast na shock si Megumi Fushiguro sa lakas nito. Ginisenador siya ni Yuji Itadori at pinasugod para hanapin si Nobara Kagisaki. Nakipagpambuno si Yuji Itadori kahit wala siyang alam sa cursed energy at binugbog siya ng todo. Si Megumi Fushiguro naman ay dumating just in time para iligtas si Nobara Kagisaki mula sa mga sumpa. Si Yuji Itadori halos iiyakan na ang reality na mamamatay siya pero na-realize niya na kailangan niyang i-channel yung negative feels niya sa kamao. Sinugod niya ulit ang kalaban gamit ang cursed energy sa suntok pero na-block lang ito. At least nakabili siya ng oras para makalayo sina Megumi Fushiguro at Nobara Kagisaki at makabalik kay Aichi. Yamalulung ang Black Divine Dog, senyales na safe nang ilabas ni Yuji Itadori si Sukuna. Nang siya na ang may control, naiinis si Sukuna sa istorbo. Sinubukan niyang ayusin ang sitwasyon pero ayaw makipag-cooperate ng special grade at umatake. Tinanggihan lang ni Sukuna ang mga atake habang aksidenteng niigib niya ng kaliwang kamay ni Yuji Itadori. Naisip niya na hindi aalis ang curse sa pinagmulan nito kaya pinili nitong mamatay. Binugbog niya ito ng todo habang pinapauwi na ni Megumi Fushiguro si Nobara Kagisaki kasama si Aichi. Sinabi ni Megumi Fushiguro na kumuha ng grade 1 sorcerer habang siya ay mananatili para kontrolin si Yuji Itadori kung sakaling mag-wild si Sukuna. Patuloy niyang nilaro ni Sukuna ang special grade at sinabing hindi sila ka-level. Kahit mag-heal pa ito, sinuslap niya agad at nagpakita ng totoong Jujutsu, Domain Expansion, Malevolent Shrine, instant na hiniwa-hiwa niya ang curse at kinuha ang daliri na pinagmulan ng Cursed Womb. Naiinis si Sukuna na parang ginagamit lang siya kaya pinapabalik niya kay Yuji Itadori ang control. Pero nang walang sagot, umisi siya ng masama. Alam niyang hindi na bumabalik si Yuji Itadori para kunin ulit ang katawan niya.